Mga kababayan ko, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoon sa buhay na binigay niya po sa atin. Mga toda, mga kababayan ko, mahal na mahal na mahal ko po kayo lahat. Maraming salamat. Ang kuya ng toda, wala pong iba kundi ang ating Senator Kuya Bongo. Palakpakan po natin. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Maraming salamat, Kuya Ace Sibilia, aking kaibigan. Alam niyo, nagkakilala kami nito. Diyan lang, kumain ako sa karinderya sa gilid. Napitan niya ako, nagkakwentuhan kami. At doon yung nag-umpisa ang aming pagkakaibigan at ang aming relasyon. Hindi lang sa pagiging kaibigan, kundi sa toda. Panahon ng pandemya, talagang hirap tayo noon. Kaya tinulungan ko si Ace, ano mga pangailangan po ng mga toda rito. At malapit po ako sa mga toda. Alam niyo, wala akong kaarte-arte sa katawan. Kasi ako mismo, laking Quezon City po ako. Sasakay po ako ng tricycle, Pilcoa, dyan sa jeep, dyan sa Malingap Street, papunta ng Kamyas. Kamuning, jeep, papunta ng bus. Ako mismo, sumasakay po ako ng pampublikong sasakyan at naintindihan ko po ang inyong trabaho. At ituring niyo lang po ako na para ninyong kapatid o kuya. Huwag po kayo ako ituring na ibang tao. Huwag kayo magpasalamat sa akin. Kung may mga pasyente kayo na kailangan ng tulong, tutulong po ako sa abot ng aking makakaya. At ituring niyo po ako na kuya ninyo. Parati ko kasi narinig, salamat Senator Bongo, salamat sa mga tulong. Sa totoo lang po, ako ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagservisyo po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Hindi ko po sasayangin yung pagkakataon binigay niyo sa akin. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Alam ni Kuya Isyan, sipag po ang pwede ko i-alay sa inyo. Halos nagkakasakit-sakit na lang po ako. Dahil makita nyo ngayon, tingnan sa Bongo Beach ko. Punta ako rito, nandito na po sa Bisaya, sa Luzon, sa Mindanao. Parang ping-pong na yung buhay ko. Pero yan naman po ang aking sinumpang tungkulin sa inyo. Bagyo, baha, lindol, buhawi, putok ng bulkan. Pinupuntahan ko yan, makatulong lalong-lalo na sa mga mahirap nating kababayan. Tutulong talaga ako. At kung papalangin po, pagdating ng panahon, bukas ang opisina ko para sa inyo. Huwag nyo ako ituring na iba't marami ako ito, puneta, sunod. No, basketball, hindi ko ng basketball. Bata pa ako. Nasa Phil Sports ngayon, sa Ninoy Aquino, parati ako nanonood. 10 years old pa lang ako, nag-gym lang ako papunta ng Ninoy Aquino. Anong Phil Sports, ultra pa yan noon. Dito. Kuneta, sunod, parati ako nanonood ng PBA dito. Ayaw, kita tayo ng kalamitin nila po ako. Ngayon, bilang chairman po ng Committee on Health, Sports and Youth sa Senado, 3 po ang aking naging prioridad. Malasakit Center, Super Health Center at Regional Specialty Center. Meron na tayong 166 na malasakit center sa buong Pilipinas na handang tumulong po sa ating mga kababayan. At yan po, kayo mismo rito sa Pasay, meron kayong malasakit center. Pumunta kayo ng Paranaque, meron. Pumunta kayo ng Maynila, PGH, Jose Reyes, Pamilya, meron. Tondo, galing ako ng Tondo kanyan. Namigay ako ng tulong sa mga nasunugan doon sa Paseco. Tinulungan ko pambili ng housing materials. So, salamat po sa inyong tiwala. Kung may mga sakit, mga kamag-anak nyo, kailangan ng operasyon sa heart center, sabihin nyo lang kay Boss Ace,
Tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Pati pamasahe namin yung pasyente. Tulungan natin yung mga mahihirap. Yung walang matakbuhan, tulungan natin sila. Yung mga takot magpa-hospital dahil sa kahirapan, huwag kayo matakot. Tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Pangalawa po, Super Health Center. Iba rin po yung Super Health Center. Iba yung Malasakit Center, iba rin po yung Regional Specialty Center. It's a medium type of a polyclinic. Pwede po dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray. Dyan na yung konsulta ng PhilHealth. Dahil lahat ng Pilipino, tayong lahat, membro tayo ng PhilHealth. Ngayon, tinututukan ko yung PhilHealth. Galit niya ako sa kanila. Habang naghihinga yung mga pasyente, sila ang liit na kanilang kinocover, di ba? Ang PhilHealth, hindi naman negosyo yan. Insurance yan na may masasandalan tayo tuwing nagkakasakit tayo. Kaya nagkaroon po ako ng 6 na hearing sa PhilHealth. Yung pinangako nila, yung flash ko nga, pinapromise ko sila, sasama na nila yung dental, ngipin, check up sa ngipin, check up sa mata, salamin, top 10 mortality diseases, yung mga heart, diabetes, at tataasan nila ng 50% yung case rates nila. Expand benefit packages. Yung single period of confinement policy. Meron silang polisiya ng 2013. Ako lang na-discover. Alam niyo ba, pagka-pneumonia tayo, bukas na-admit tayo. Sa makalawa o sa next week, hindi na pwedeng i-cover ng PhilHealth pag dising na sakit, kalokohan yun. Tinanggal na nila. Ngayon, yung 24-hour confinement policy na kailangan mo magpa-admit ng 24 hours, tinanggal na nila, nag-introduce sila ng emergency packages. Tututukan ko po itong PhilHealth para sa Pilipino. Dahil naniniwala po ako, health is wealth. Ang kalusugan po ay katumbas yan ng buhay ng bawat Pilipino. Ang hirap po maging mahirap sa totoo lang po. Naintindihan ko po. Kaya meron na tayong Malasakit Center. Kung kulang sa balanse, lapitan yung Malasakit Center. Hindi man ba zero, tutulong po yung Malasakit Center sa inyong magpapa-hospital. Dahil napakaliit po ng counterpart ng PhilHealth pa. Ngayon, balik tayo sa Super Health Center. Magkakaroon po ng 700 na Super Health Center sa buong Pilipinas. Yun o, pwede manganak, dental, laboratory, x-ray. Ako po isang Batanggenyo. Bisaya na Batanggenyo, taga Mindanao. Meron ginawa sa Ticloy, Batangas. Island! 2 oras ang biyahe papunta sa ospital. Ang buntis, nanganganak sa tricycle, sa bangka. Ngayon, meron na silang Super Health Center, sabi ni Mayor Albert. Batangas yan, Ticloy. Tayo, taga Mindanao, I'm sure may mga taga Mindanao rito. Lake Cebu. Merong buntis doon. Tibuli Tribe. Kita yung mga damit nila. Tibuli Tribe yan. Nanganak yung nanay bago pa ako dumating. A night prior to my arrival, nanganak na. Sabi nung Tibuli Tribe na mayor at yung kapitan, Sir, papangalanan namin sa iyo itong bata dahil pinanganak siya bago ka dumating. Pagtingin ko sa bata, babae yung bata. Paano mo pangalanan sa akin, lalaki ako? Sabi niya, Sir, hindi problema yan. Pangalanan namin ito ng bongga. Totoo yan. Magkakaroon po ng 700 na Super Health Center sa buong Pilipinas po. Ilapit natin ang serbisyo medikal sa ating mga kababayan. Dito sa Metro Manila, para namiming natin yan. Para hindi nyo kailangan magbiyahe pa ng may malalayong lugar. Please. Alam niyo ang mga toda. Alam ko yung toda. Dahil noon, dyan sa Malikap Street, paglakad ko dyan, sakay ako ng jeep, papunta ng Camias, papunta ng Pilcoa. Yun, sumasakay ako dyan sa toda, sa tricycle. Yung, pwede pa ba sa likod umupo kayo? Tapos noon, may upuan dyan 2, tapos may maliit na isa. Ganun pa rin ba kayo? So, 4 ang pasahero nyo. 40 years ago, ako mismo sumasakay. Alam ko yan, I'm sure, Pilcoa, may mga pintura siguro dyan, di ba? Anyway, chairman din po ako ng, balikan ko na yung health, pangatlong prioridad ko po, Regional Specialty Center. Priority po ito ng administrasyon, ng Pangulo Marcos. Yung mga heart center, kidney center, itatayo na sa mga selected DOH hospital. Ako po ang principal sponsor ng batas na yan. You know, cancer center, lung center, orto, buto, geriatric sa matatanda. Tayo mga taga Mindanao, meron na sa Zamboanga, Cagayan, Davao,
Cotabato, may mga heart center na doon. Sa Visayas, Cebu, Iloilo, Bacolod. Dito naman sa Luzon, sa mga kapatid natin Ilocano, Cagayan Valley, meron na pong mga specialty centers. Sino po sa inyo ang taga Luzon dito? Apo, may hapon. Ilocano, Apo, magandang hapon. Sino sa inyo ang taga Mindanao? Sus, Mariusip. Sinong Bisaya nila? Muslim. Assalamualaikum. Sinong Visayas? Taga Visayas? Ilonggo. Linte naman Ilonggo, mga parinte ko rin. Lahat ng mga Ilonggo, pinsan ko yan. Kasi ang tawag sa inyo, Ilonggo. Ang pangalan ko, Bong. Oh, kita nyo. Waray! Sino waray? Ako rin, waray kwarta. Waray kwarta, waray upay. Wala po akong pera, pero meron naman akong dalang regalo sa inyo. Kasi sabi ni Boss Ace, magdala ka naman ng regalo sa kanila. So lahat kayo may mga grocery box po, matatanggap mo yung araw nito. At may dala akong t-shirt, may pagkain. Yung pagkain, may dala rin tayong chicken meal para sa inyo. T-shirt. Gusto niyo ng bola? Sige. Lahat kayo may bola ang matatanggap ngayong araw nito. Pero walang hangin, okay lang? Yan, dyan ang bola. Sir. Edor! 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 Okay, mag-alala. Lahat ng nandito, meron kayong bola pag-uwi. Pero walang hangin, okay lang? Pero kung nagmamadali kayo, sana. Wala yung kaibigan ko rito, yung si Philip Salvador. Kilala niyo si Philip Salvador? Si Mr. Efectivo, nagkasakit naiwan sa Baguio. Kaya lang si Philip Salvador, kung nandito yun, pwede niyong lapitan. Malalapitan yun eh. Pwede niyo siya lapitan dahil marami siyang hangin sa tiyan niya. Minsan tumutunog yung pantalon niya, hindi ako makahinga sa kotse. Pag nagreklamo ako, siya pa ang galit, sabi niya, wag ko raw amoy, nakikiamoy lang daw ako. Pero pinapatawad ko na siya dahil 71 years na po si Philip Salvador. Palapakalan naman natin si Philip Salvador. Si Mr. Efectivo, of course, Senator Bato de la Rosa. Palapakalan ko natin. At mga kababayan ko, chairman po ako ng sports din. Kaya mamimigay ako ng bola sa inyo. At pagmamalaki ko lang po, meron tayong eskwelahan, National Academy of Sports sa New Clark City. Isa po ako sa author na pwede na mag-aral at the same time mag-training ang inyong mga anak, student, athletes, basketballista, anuman swimming, estudyante po, pwede na mag-aral at the same time mag-training. Walang masasakripisyo. National Academy of Sports sa New Clark City. Ipagmamalaki ko po sa inyo bilang chairman ng Committee on Sports 2019. Dati kulelan tayo. Wala tayong ginto. Ngayon, naka-gold tayo sa Tokyo Olympics noong 2020. At ngayon, 2024, dalawang ginto naman tayo. Suportahan natin ang ating mga atleta. Pero bago pa sila umalis, at isang paraan, ang sports, nalabanan natin ang illegal na droga. Ayaw mong pasayang ang inumpisahan ni dating Pangulong Duterte. Nalabanan ang illegal na droga. Pero through sports, itong akin. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Ayun po. Sa mga atleta, suportahan natin. Mga toda, kung meron yung mga paliga, inter-basketball, inter-volleyball, softball, kung may mga anak kayo, mga atleta, nangangailangan ng tulong, sumulat lang kayo. Tutulungan to. At kailangan mag-training sa abroad. O may mga paliga kayo, tutulong po ako sa inyo. Isang paraan yan. Sabi ko, to keep us physically fit. Pag physically fit tayo, hahaba ang buhay natin, healthy tayo. Kaya, get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Pangatlo, chairman din po ako ng Committee on Youth. Sa mga kabataan, kayo rin po ang kinabukasan ng bayan ito. Mga anak, mga bata, aral kayo ng mabuti, anak. Bigyan mo ng volleyball yung bata, oh. Huwag ka na malungkot, bigyan mo ng volleyball yung dalawa. Dalawa, nahiyak pa. Bigyan mo pa ng volleyball. So,
salamat po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Mga Toda, asahan nyo ang inyong Kuya Bongo bukas sa opisina para sa inyo. Hindi po ako politiko na ako, gagawin to, Nagtatrabaho po ako. Wala ako absent sa Senado dahil talaga nagsiservisyo ko para sa Pilipino. Kahit sa sulok kayo ng Pilipinas, Baguio Hill, Lindolet, Putok na Vulcan, Buhawi, Sunog, pinupuntahan ko yan. Dahil gusto ko makatulong. Ilapit ang serbisyo sa inyo lahat. Hindi ko patiis na nakaupo lang sa opisina habang kayo nag-aantay sa tulong. Sabi ko kay Kuya Ace, may programa pa tayong itutulong sa inyo. Sabi ko, ano pa yung mga programa makakatulong sa inyo? Usap lang kami ni Kuya Ace. So, salamat po sa inyong lahat, mga kababayan ko, mga Toda. Mahal na mahal po kayo lahat dito po. Ngayon, yung point na ako sa inyo, yung araw na ito, meron lang po sasabihin, may sisingit lang ako. Ano kayo umuwi? Wala kayong pamasahe. Hindi naman ako mayaman. Pero bibigyan ko lang kayo ng konting pamasahe. Kung dyan lang yung bahay niyo, piso lang. Kung pala nyo, isang daan. I love you rin po. Mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Tawagin niyo lang po akong Kuya Bongo. Kahit saan tayo magkita tayo sa karinderya, tawagin niyo lang akong Kuya Bongo. I love you, Kuya! I love you din! Hindi niyo naman malilimutan ang pangalan ko. Pumunta kayo sa kanto pag traffic. Kayo mga nag-drive. Ano maalala niyo pag abante na? Go! Pag gutom na kayo, bibili kayo ng manok, chokes to? Ano pangalan ng dating Pangulo? Rodri? Ano paborito naming ulam? Mong? Ano tawag sa mahilig sa anak? Lasing? Hoy, mga lasing ko! Huwag kayo magmaneho pag nakainom! Lasing ko galing ka lang. Meron akong regalo sa'yo. Pagbato pa na to. Meron lang akong paalala sa inyo. Please lang. Sa lahat ng nagmamaneho, sa mga drivers, or the drivers in particular, please lang, wag kayong magmaneho pag nakainom. Delikado yan. Narinig nyo? Dahil pag may nangyari sa inyo, ako na naman ang maalala nyo. Pag kayo ay na, kita nyo? Maalala nyo pa natin pangalan ko eh. Kahit sabi magpunta, Bongo pa rin maalala ko. Oh. Anong paborito natin? I love you rin. I love you rin. Anong paborito mong araw? Walang trabaho? Link? Oh. Isa pa? Anong paborito mong hotel ni Philip Salvador? Okay, maingay ni Philip. Salamat. Sana po, napasaya ko kayo. Salamat sa mga Toda. Mahal na mahal ko po kayo lahat. Mga Toda. At tandaan po natin, mga kababayan ko, may sasabihin ako sa inyo na nagkita tayo dito. Sinabi ko ito sa inyo. Mga kababayan ko, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundo ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan.
sa Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoon sa buhay na binigay niya po sa atin. Mga toda, mga kababayan ko, mahal na mahal na mahal ko po kayo lahat. Maraming salamat. Muli po,